LPA o Low Pressure Area na dating Bagyong Ada patuloy na nagdadala ng ulan sa Mindanao at Visayas. Malalakas na hanging amihan, delikadong karagatan, patuloy na mararanasan sa buong bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Sabado, January 24, 2026. Patuloy nating minomonitor ang isang low pressure area na dating tinatawag nating Bagyong Ada na ayon sa pinakahuling datos ay matatagpuan sa layong humigit kumulang na 690 kilometro silangan ng Davao City. Ang sistemang ito ay hindi na isang bagyo, ngunit nananatiling mahalagang bantayan dahil sa ulan at hangin na dala nito, lalo na kapag pinagsama sa surline at northeast monsoon o hanging amihan na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Unahin natin ang mga lugar na direktang naapektuhan dulot ng shoreline kung saan inaasahan ang mas aktibong mga pag-ulan. Dito sa lugar ng Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, Camiguin at Misamis Oriental. Ang lagay ng panahon ay makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at paminsan-minsang pagkidlat at pagkulog sa mga lugar na ito. Dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan, may banta ng biglaang pagbaha at landslide lalo na sa mga mababang lugar at tabing ilog kasama ang mga bulubunduking lugar. Narito naman ang mga lugar na apektado ng hanging amihan. Dahil sa patuloy na northeast monsoon, ito naman ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa lugar ng Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Visayas, natitirang bahagi ng Northern Mindanao, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Ang lagay ng panahon ay makulimlim na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Walang inasang malaking pinsala, ngunit maaaring makakaranas ng mga panlalamig at panakanakang ambon sa mga lugar na iyan. Sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng lugar ng ating bansa, ang lagay ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Minimal ngunit magbaon pa rin ng payong lalo na sa gabi at sa madaling araw. At dako tayo sa hangin at lagay ng karagatan sa Eastern Visayas at Mindanao. Ang lakas ng hangin ay malakas hanggang gale force wind. May direksyon hilagang silangan hanggang sa hilaga. Ang kondisyon ng karagatan ay maalon hanggang napakaalon mula 2.8 hanggang 4.5 metro ang taas, lubhang delikado para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa Eastern Luzon, hangin ay katamtaman hanggang malalakas na hangin na maalon mula 2.5 hanggang 3.7 metro ang taas. Sa ibang bahagi ng bansa, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas at may alon na 1.2 hanggang 2.8 metro ang taas. Tutuloy pa nating pinapayuhan ating mga kababayang mangingisda na kung malakas ang mga alon sa inyong lugar ay huwag po munang piliting pumalaot. Mas malaga ang kaligtasan ng lahat. Para sa ating temperatura, pinakamababang temperatura na itala 20.1 degrees Celsius kahapon ng alas 5 ng umaga at ang pinakamataas naman ay 29.5 degrees Celsius na itala naman bandang alas 2 ng hapon. Ramdam pa rin ang mas malamig na umaga at gabi lalo na sa hilaga at sa mga kabundukan, partikular dito sa Northern, Central Luzon at Southern Luzon. At ang araw ay sumikat kaninang alas 6:25 ng umaga at lulubog naman ito mamaya alas 5:51 ng hapon. Mga kababayan, hindi na lumalakas ang dating Bagyong Ada dahil sa malakas na hanging amihan. Ang malamig at tuyong hangin mula sa hilaga ay sumisira sa istruktura ng anumang tropical system sa ngayon. Ang tunay na banta ngayon ay hindi hangin kundi ulan, lalo na kapag nagsanib ang shoreline at ang hanging amihan. So madaling salita mga kababayan, wala tayong bagyong inasahan hanggang katapusan ng buwan ng Enero, pero huwag maging kampante. Marami pa rin pagbaha ang mangyayari kahit walang bagyo at ito ang panahon ng mas madalas mangyari iyon. Para sa ating safety reminders, iwasan ang paglalayag kung hindi kinakailangan. Bantayan ang antas ng ilog, maghanda ng emergency kit at makinig lamang sa mga opisyal na ulat. At dako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 107 verse 29. Ang bagyong malakas pinapayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din.
Awit 107:29. Mga kababayan, may mga araw na ang buhay ay parang dagat, maalon, magulo at nakakatakot. May mga problemang dumarating na tila bagyong walang babala. Ngunit ipinapaalala sa atin sa Awit 107:29 na ang Diyos ay may kapangyarihan sa gitna ng unos. Hindi man agad nawala ang problema, kayang-kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan kahit nasa gitna pa tayo ng bagyo. Kapag pakiramdam mo ay napapalibutan ka ng alalahanin, tandaan isang salita lamang mula sa Diyos at kayang tumahimik ang anumang unos sa paligid man o sa iyong puso. Panginoon, sa gitna ng aking mga bagyo, ikaw ang aking kapayapaan. Turuan mo akong magtiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Paalala sa mga araw na ito, mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Hawak ng Diyos ang hangin at alon at ang iyong buhay. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala. Maganda, maging class, maging alerto. Ingat tayong lahat.